Poco F7, eto na ngayong kukumpleto sa F7 series ng Poco. And tulad ng F7 Ultra at F7 Pro, pangmalakasan din daw to. Snapdragon 8S Gen 4, 6,500 mAh battery, 90W fast charging, mas malaki pang AMOLED display, naka 50 megapixel Sony camera with OIS, malaking RAM, malaking storage, at meron ding premium na build at design. Maganda nga kaya, ano yung mga pros and cons? Makukuha kaya natin yung sinasabi nila na 2 million ang 2.2 benchmark score? Ano ang pinakasulit sa F7 lineup? At kamusta naman kaya to kumpara sa mga kakompetensyang phones? Pag-usapan natin. Okay, so eto yung mga kasama sa box para lang din alam nyo. Hindi na tayo mag-unboxing at start na agad tayo sa build at design. Honestly, pagkakita ko sa design nito, nagandahan ka agad ako. Ang simple ng itsura, actually may pagka iPhone 16 ng konti yung style. Pero dahil dito sa hati sa camera design na minor detail lang naman, magigets mo na rin kaagad na performance-centric phone siya. Kaya ako nagustuhan. Ngayon, nung naglabas na sila ng photos ng ibang kulay, nagulat ako kasi meron pa pala sila nung cyber silver design na mas agresibo yung looks. So, kung medyo pasikat ka, joke lang. Mas pang gamer yung datingan nun, and tingin ko, yun din yung mas bebenta since usually gamers nga ang magkaka-interest dito. Unang hawak ko, napansin ko na rin kaagad na may konting bigat yung phone, most probably dahil din sa mataas na battery capacity, and medyo malaki din talaga. So, ako, dalawang kamay na gamitan sa akin to. Hindi dahil sa maliliit yung kamay ko, malaki lang talaga to. Pwede na! Ba't parang nagsinungaling ako? In terms of build, panalo rin, pang flagship yung datingan since glass yung likod. Hindi lang nabanggit ng Poco kung naka-Corning Gorilla Glass din ba o hindi. Yung display natin dyan ang confirmed na naka-Corning Gorilla Glass 7i. Frames natin dyan, aluminum na rin. Makikita nyo dito yung mga antenna bands na nakapalibot. And good news naman kasi maganda yung signal sa experience ko. Again, naka-talk and text SIM card ako. Not sponsored pero baka naman. Sayang nga lang kasi wala tong eSIM support. So, physical SIM card pa rin yung ginamit ko. At eto na nga rin pala yung resulta ng speed test ko sa mobile data. 5G, goods na goods din. Balik tayo sa build. Bukod sa flagship phone feels ng glass back tsaka aluminum frames, meron na rin tong full IP68 rating which is perfect para sa panahon ngayon. Okay lang kahit maulanan, aksidenteng malubog sa tubig, o di kaya pag nagtatapsilog kayo, tapos natapunan to ng tropa mong sabaw. Natapunan to ng sabaw ng tropa mo. Okay, so usapang display naman tayo, mas malaki yung screen natin ngayon. Usually, di ba, pag Poco, 6.67 inches yung screen size, 6.83 inches to ngayon. So, eto siya kumpara sa display ng F7 Pro and F7 Ultra. And tulad lang din yung dalawa, magandang display din to sa halos lahat ng paggagamitan ko. AMOLED panel pa rin, mataas yung resolution, 120Hz refresh rate, up to 480Hz touch sampling rate, and 1700 nits sa high brightness mode. Real world testing tayo, pinang Netflix ko to kagabi, nanood ako ng Hero Academia, panalo yung colors, matingkad, and mas naging immersive pa nung binalikan ko yung mga fighting scenes sa Demon Slayer. Day Shift tsaka Army of Thieves, sinilip ko rin ulit. Ang ganda rin, may support sa parehong HDR10 and Dolby Vision, plus full HD playback na rin thanks to Widevine L1. Pansin ko nga lang habang nanonood ako na medyo mas malakas ng konting-konti lang naman yung speaker dito sa baba. Hindi naman gaanong noticeable. Malamang nga niyan, napansin ko lang din dahil nga testing ako. Chinecheck ko kung okay yung tunog. But bukod naman doon, wala na good sounding speakers for the price. Malakas din. And for sure, most people matutuwa dito. Nitong nakaraan, medyo napapadalas din yung pagpe-Facebook ko. Medyo nahihilig ako sa sapatos. Lagi akong sumisilip ng bago. Tas mamaya may nagde-deliver na. So scroll, very smooth looking display din. Naka 120Hz sa mga social media apps. Actually, meron nga rin tayong bagong option dito sa display settings. Pag sinet natin yan sa custom refresh rate, 120Hz, pwede na lang nating piliin yung mga applications na naka high refresh rate at naka 60Hz lang. Ako personally, sinet ko na lang yan sa automatic. Hindi na para dagdagan pa yung mga iniisip ko ngayon. O, ikaw, 60Hz ka ha? O, ikaw, 120Hz ka. Bukas, ikaw, uninstall ka sa akin mamaya. Puro talo na naman ako. Pag nagta-type naman ako dito, very satisfying din. Maganda yung vibration motor. As usual, maganda yung haptic feedback. Ginamit ko rin sa labas, maaraw, and wala naman akong reklamo sa brightness. Maliwanag and readable pa rin yung display. Also, wala rin naman akong na-notice na purple tint tulad dun sa nangyari sa Poco F6 Pro last year na medyo nagla-lavender mode pag natatapat sa sikat ng araw. Tapos pag nag-a-unlock ako dito, mabilis lang din. Optical fingerprint scanner lang to, so hindi siya tulad nung ultrasonic
ultrasonic sensor sa Poco F7 Pro and F7 Ultra. Mas high-end yung mga yon. But honestly, for daily use, sapat na rin to. Hindi ka mababagalan, mabilis magbasa ng daliri, at hindi rin mapili. Parang yung tropa mong chick boy. Walang pinipili. Basta may fingerprint, let's go! Okay, so seryoso muna, usapang bilis tayo. Inaabangan ng karamihan, sasagarin natin yung performance. Mataas yung expectations natin kasi nga Poco phone to. Malaki yung RAM, malaki yung storage na UFS 4.1 and LPDDR5X combo na rin. Tapos eto rin yung unang phone dito sa Pinas na naka 4nm Snapdragon 8S Gen 4. Yung last year's Poco F6, Snapdragon 8S Gen 3 yung gamit, and yung Antutu benchmark score na nakuha natin doon ay nasa 1.4 million points. This time, ang advertised score ng Poco ay more than 2 million points, but upon testing, nakakuha lang tayo ng 1.8M. So, hindi natin nakuha yung sinasabi nila, pero hindi rin naman sila napahiya. Parang si kumpare na late sa inuman, pero pagdating may dalang pulutan, hindi ka pa rin madidismaya. Also, para lang din magka-idea pa kayo, yung Poco F7 Pro na naka Snapdragon 8 Gen 3 ay nasa 1.8 million points din nung tinesting natin. So, legit na flagship level talaga yung performance na makukuha natin dito sa Poco F7. Para sa everyday tasks natin, very fast, very snappy, mabilis mag-load yung mga applications, multitasking, wala rin problema dyan. So, solid yung experience overall. But syempre, gaming performance pa rin ang gusto nating malaman, so pag-usapan natin. Tulad ng dati, uumpisahan natin sa magagaan na games lang. Ito yung available na settings sa Mobile Legends, so goods naman na may ultra settings na kaagad kahit pa bagong chipset lang itong 8S Gen 4. And as expected, solid 120 FPS average tayo dyan, super smooth ng gameplay. May pag-init na nga lang kaagad akong naramdaman dito, and lumagpas tayo ng 40 degrees Celsius. Call of Duty Mobile, ito naman yung available na settings. No delays din tayo sa gyro tulad ng makikita nyo dito. Multiplayer mode, nakakuha tayo ng solid 119 FPS. Tapos sa VR mode naman, sagad din sa 90 FPS. Definitely not bad na sa ganitong category. Actually, tingin ko nga, kaya rin itong mag 120 FPS kahit pa dito sa VR mode. So, sana magkaroon pa ng updates para dyan. And also, sobrang solid pa sana ng phone na to kung meron din tayong shoulder triggers. So, para sa akin, missed opportunity to para sa Poco. Sana magkaroon na yung F8 series nila. Hindi umabot ng 40 degrees yung temperature dito, so goods yung experience overall. Sa Genshin Impact ko to nakitaan ng pag-init. Well, syempre demanding game to, and syempre din, sinat ko yan sa highest settings, 60 FPS mode, and to be fair, nakita ko naman na talagang sinusubukan niyang ibigay yung 60 FPS. Hindi lang talaga maaabot sa ngayon, lalo na pag may mga bakbakan, so 54 FPS yung nakuha kong average dyan, which is definitely not bad na rin. Yun nga lang, around 20 minutes ng paglalaro, nakita ko na rin kaagad na umaabot ng 48 degrees Celsius yung temperature dyan, and hindi na talaga yan komportable sa kamay. After nung 30 minutes na gaming, 47 degrees yung temperature ng phone. So, tulad lang din sa karamihan ng mga performance-centric phones ngayon, pag-init din yung problema natin dito. So, ire-recommend ko na bumili rin kayo ng magandang phone cooler kung mga demanding games or titles talaga ang hilig nyo. Actually, sinubukan ko na rin para mapakita sa inyo. Ito yung trusted phone cooler ko from Red Magic. 30 minutes of Genshin ulit, same temperature, same graphic settings, and from 48 degrees kanina, 40 degrees Celsius na lang yung nakuha kong max temperature nung may phone cooler. So, malaki-laking difference din talaga at laking tulong din kasi nag-improve din yung average FPS natin from 54 FPS to 58 FPS. Usapang software, naka Android 15 na rin out of the box, HyperOS 2. Daming features nito and very user-friendly. Kung may iba ka pang mga Xiaomi or Poco devices, pwede mo rin silang pag-connect-connectin. Medyo gagambalain ka nga lang ng mga alakwents na notifications. So, tulad ng dati, may mga bloatwares and mga ads pa rin. So, maglalaan pa rin tayo ng around 30 minutes para mag-uninstall, mag-disable at mag-turn off ng mga unnecessary notifications. Wala pang confirmation tungkol sa software support, but most probably, same din yan sa F7 Pro and F7 Ultra. And kung same nga, panalo na rin since 4 major Android upgrades and 6 years na security patches yung pangako nila doon. Now, battery and charging naman tayo, and honestly, ito yung paborito kong bagay sa phone na to. For the first time kasi sa isang Poco phone, 6,500 mAh yung battery capacity dito. Ito na yung pinakamalaking battery capacity sa isang Poco phone.
na ino-offer dito sa Pilipinas. Nag-run ako ng PC Mark battery test and yes, more than 17 hours yung nakuha kong screen on time. Pinakamataas na yan sa current lineup ng Poco ngayong 2025. Ito siya kumpara sa Poco X7 Pro at ito naman kumpara sa F7 Pro and F7 Ultra. So, kampante ko na rin masasabi na makunat yung battery. Yung 90-watt fast charging sobrang bilis din. Inurasan ko to from 10 to 100% and 48 minutes lang yung inabot. Hindi pa naka-turn on yung top speed charging option yan. And ulitin ko lang na 6,500 mAh yung pinupuno natin dito. Also, wala tayong wireless charging but okay lang yon para sa karamihan sa atin. So, ang nakikita ko na hindi okay para sa mga gamers ay yung kawalan ng bypass charging. Isa talaga yan sa mga lagi nilang hinahanap. Mag-scroll kayo dyan sa may comment section. Makikita nyo may galit na naman dyan. And as usual, mas galit pa yung hindi bibili kumpara sa mga bibili talaga. Pero totoo nga naman na mas maganda nga kung meron tong bypass charging since gamers nga ang target ng Poco para dito. Next naman sa usapang camera, again, 50 megapixel Sony IMX882 sensor with OIS para sa main cam, 8 megapixels ultra-wide, and 20 megapixels naman yung pang selfie. Hindi ko gaanong nagustuhan yung ultra-wide camera. Medyo soft yung kuha dito and mapapansin nyo rin naman kaagad yan sa mga nakuha naming photos. Yung main camera natin, honestly, hindi ko rin naman masasabi na super impressive but hindi na rin masama for the price. Dito sa mga outdoor shots natin, maliwanag, so may details and sharpness yung mga kuha natin. Good colors din at saktong tingkad lang. Selfies, hindi na rin kasing soft tulad ng mga dating Poco phones. Mas maayos at mas may details na ngayon. Yun nga lang, pagdating sa video recording, limited pa rin to sa 1080p. Okay, so ito naman yung video quality gamit ang front-facing camera ng Poco F7. Hanggang 1080p, 30fps pa rin tayo dito na inaasahan ko na rin naman dahil nga 1080p, 30fps lang din yung F7 Pro and F7 Ultra. So kung gagamitin natin to pang mga simpleng video calls lang, pwedeng-pwede na rin naman. But kung vlogging, may mga phones na mas maganda pa dito. Also, gamit ko rin ngayon yung built-in microphone. So let me know na lang din sa comments kung okay sa inyo yung audio at video. Videos gamit ang main camera hanggang 4K 60fps tayo. Saktong sharpness and details lang din. Stabilization, meron din syempre. Hindi lang talaga siya yung super steady and also may mga pagkakataon din na may pagtibok-tibok na effect dyan. So, sana ma-improve pa rin yan ng Poco sa mga susunod na updates. Okay, so Poco F7, SRP muna tayo. Yung 12,256 ay nagkakahalaga ng 23,999 pesos. 12,512 ay 25,999. Pero dahil sa early bird promo and mga vouchers na available din sa Shopee ngayon, meron tayong total of 4,500 pesos na discount. Okay, so quick edit lang kasi hindi pa pala lahat yung 4,500 pesos na discount. Nakita ko na may additional 1.5k voucher pa pala sila sa Shopee. So nung chinek ko sa account ko, pwede na lang natin itong makuha for just 17,299 to 19,299 pesos. Hanggang June 30 nga lang, so link sa description kung sakaling bibili kayo. At sobrang gandang presyo niyan para sa ganitong klase ng phone. Grabihan na naman yung laki ng discount ng Poco and alam ko naman na maraming mag-checkout sa inyo. Pero bago nyo gawin yan, recap muna tayo sa mga pros and cons. Sa totoo lang, yung mga pros and cons dito, yung kadalasang pros and cons na lang din naman sa ibang mga Poco phones. So, sakaling interesado kang bumili, most probably alam mo na rin yung magaganda at hindi kagandahang bagay dito. Cons natin yung mga ads and bloatwares, yung pag-init sa mga demanding games or heavy workloads, kailangan mo rin talagang malaman bago ka bumili. Walang eSIM support, yung front-facing camera, limited pa rin sa 1080p video recording, and para sa mga gamers, wala tong shoulder triggers and wala ring bypass charging. Ngayon, kung okay lang sa'yo yung mga bagay na yan, sobrang ganda ng performance para sa presyo. Panalong-panalo yung display na mas malaki pa ngayon. Good sounding speakers, decent camera performance din para sa isang performance-centric phone. Battery life, paborito ko dito, makunat and mabilis ding mag-charge. Tapos yung design at build, panalo rin. Glass back, metal frames, IP68, para ka na rin talagang naka-high-end phone. F7, F7 Pro or F7 Ultra. Mabilis na derechahan lang. Siyempre F7 Ultra kung may budget ka at gusto mo talaga yung sagarang performance. But kung usapang pasulitan, Poco F7 ako. Ginalingan nila masyado dito to the point na
tingin ko, maapektuhan talaga yung sales ng F7 Pro. Kumpara naman sa ibang mga phones na nasa ganitong presyo, Galaxy A56 panalo lang sa software and front-facing camera, the rest lamang or palag-palag na itong F7 versus Vivo V50 5G, lamang yun sa camera and sa battery life, the rest F7 na. And of course, depende pa rin naman yan sa paggamit mo at sa kung anong aspeto yung pinapriority mo. But overall, para sa akin, panalo talaga yung presyo nitong Poco F7. Okay, so yun lang muna para sa ngayon. Kung nagustuhan mo tong video, subscribe. Let me know sa comments kung anong tingin nyo sa phone na to. Sulit ba or hindi? At kung interesado ka rin sa F7 Pro and F7 Ultra, click mo lang tong mga videos na to.